Sir, wala na po ba kayong ipapagawa? Natapos ko na kasi lahat ng documents na pinapaayos nyo. Pagtawag pa ni Wilma sa kanyang boss. Si Wilma Newes ay sekretary ng CEO sa isang sikat na kumpanya. Maraming nag-apply sa kumpanyang pinapasukan niya. Ngunit iilan lang ang nakakapasok dahil masyadong mataas ang standards at talagang mahigpit. Wala na, magpahinga ka na lang dyan. Sagot pa ng kanyang boss na si Kashan. Hindi naman maiwasan ni Wilma na mailang. Matagal na kasing nanliligaw sa kanya si Kashan. Kaya rin ganoon na lang ang pakikitungo nito sa kanya dahil nanliligaw ito. Sir, di ba napag-usapan na natin to? Na hindi natin dapat dinadala sa opisina ang personal na buhay natin. Mahinahon na sabi ni Wilma. Huminga naman ng malalim si Kashan. Fine, sorry. Nag-aalala lang ako sa'yo. Alam mo naman na ayaw kitang mapagod. Lihim naman na napabuga ng hangin si Wilma. Gustong-gusto niyang i-reject si Kashan, pero hindi niya magawa. Noon pa man ay gusto na niyang patigilin si Kashan sa panliligaw sa kanya. Pero every time na i-open up niya ang topic na iyon, ay iibahin naman ni Kashan ang topic hanggang sa nawala na lang siya ng gana at pinabayaan na lamang ito sa panliligaw. Kashan, sekretary mo ko. Dapat may gawain ako dito. Ayoko naman na hayaan ka na lang na gawin ang lahat. Ano pang silbi ko rito kung wala ka rin naman palang ibibigay sa akin na task? Kung ganyan lang din naman tayo palagi, mas mabuti pang mag-resign na ako. Sabi pa ni Wilma. Wag. Iyan ang wag na wag mong gagawin, Wilma. Ayokong mag-isa. Nasanay na ako nakasama ka. Please, wag mo kong iwan. Pagmamakaawa pa nito. Hindi maiwasan ni Wilma na mag-guilty, lalo na nang makita niya na may namumuong luha sa mata nito. Gusto lang naman niyang takutin ito, ngunit hindi niya ina-expect na magmamakaawa ito. Umiwas ng tingin si Wilma. Hindi ako aalis. Basta ba ipangako mo sa akin na hindi mo dadalhin ang personal nating buhay dito sa opisina? Kung oras ng trabaho, dapat trabaho lang. Pangangaral pa ni Wilma. Okay, noted po, ma'am. Bumalik ang dating sigla sa mukha nito. Nakahinga naman ng maluwag si Wilma. Ano nang gagawin ko ngayon? Pagtatanong pa niya. Nilibot ni Kasha ng kanyang tingin hanggang sa dumapo ang mata nito sa orasan. Sumilay agad ang ngiti nito na para bang may magandang naisip. Tawagan mo na lang ang MQ Restaurant. Sabihin mo na magpa-reserve ng isang lamesa na pangdalawahan ngayong 12 noon. Utos pa nito. Ang MQ Restaurant ay sikat na restaurant malapit lang sa kanilang kumpanya. Ang mga menu naman sa MQ ay mga seafood. Agad na denial ni Wilma ang numero ng restaurant. May meeting ka? Wala ka namang schedule Takang tanong pa ni Wilma habang hinihintay na sumagot ang mga staff ng MQ Restaurant. Ngumisi naman si Kashan na para bang may ibang binabalak. May date ako. Mommy mo? Hula pa ni Wilma. Secret? Pabibo pang sagot nito. Napailing na lang si Wilma. Si Kasha naman ay ngumiti na parang nangaasar. Uy, nagsiselo siya. Tudyo pa nito na ikinangiwi pa ni Wilma. Tigil-tigilan mo nga ako? Walang gana na sabi ni Wilma. Sus, huwag kang mag-alala. Para sa atin ang reservation na yun. Gusto kitang makadate ngayon. Nakangiti pang sabi nito. Napatunghay naman si Wilma. Nakikita niya talaga sa mata ni Kashan na may gusto ito sa kanya. Ang problema lang talaga ay hindi niya ito gusto. Well, may nararamdaman naman siya rito, pero bilang kaibigan lang at hindi kaibigan. Napaiwas na lang ng tingin si Wilma. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Buti na lamang at sumagot na ang MQ Restaurant, kaya na-divert ang atensyon niya roon. Good morning, this is Mera Parada from MQ Restaurant speaking. Good morning, this is from Wilma Newes from CH Company.
Magpapareserve po si Mr. Hilayo ng table pang dalawahan na gagamitin mamayang 12:00. Noted, ma'am. Hindi na pinahaba pa ni Wilma ang usapan, kaya agad na siyang nagpaalam at pinutol ang tawag. Pagkatapos ay tumingin muli kay Kashan. Nang makita niya ang nakatambak na papel sa lamesa nito, ay agad siyang tumayo at saka nilapitan si Kashan. Saan dito ang hindi mo pa nagagalaw? Ako na ang gagawa. Volunteer na ani ni Wilma. Nung una ay parang ayaw pang mamigay ni Kashan. Pero nang hindi niya ito nginitian, ay agad naman itong inabot ang 2 papel. Ito, encode mo na lang. After that, ipasa mo sa HR. Tapos ibalik mo sa akin. Sabi pa nito, at talagang may detailed instructions pa, na akala mo naman ay hindi pa alam ni Wilma. Aangal pa sana si Wilma, dahil iyon lang ang binigay ni Kashan. Pero pinili na lamang niya na tumahimik. Ayaw na ayaw ni Wilma ng princess treatment. At mas lalong ayaw na ayaw niya ang favoritism. Gusto niya patas ang lahat. Kaya naman sa abot ng makakaya niya, ay tinutulungan niya si Kashan para kahit papaano ay mabawasan ang pagka-guilty niya. Hindi pa kasi siya sigurado kung matuturuan niya ang puso niya na mahalin si Kashan. Hindi pa siya sure kung maibabalik niya ang pagmamahal na binigay sa kanya ni Kashan. Wala pang oras ay natapos na agad si Wilma. Buti na lang at 12:00 na rin, kaya agad nang tumayo si Wilma. Akmang magpapaalam na sana siya, nang biglang tumayo si Kashan. Okay, lunchtime na. Let's go, Wilma. Aya pa nito. Napakunot naman ang noo ni Wilma. Saan? Sa MQ. May pinareserve tayo, hindi ba? What? Para sa atin yun? Gulat na tanong ni Wilma. Tumango naman si Kashan. Yep, ikaw ang kadate ko, kaya let's go. Ayokong magutom ka. Lihim na lamang na napasapo si Wilma sa kanyang noo. Hindi na talaga niya mapigilan pa si Kashan sa panliligaw sa kanya. Lahat nga rin ng empleyado nito ay alam na nanliligaw si Kashan sa kanya. Sumabay na lamang si Wilma kay Kashan. Sabay silang pumunta sa MQ restaurant at kumain. Pagbalik nila sa opisina, ay sakto namang 1:00 na. Gaya ng nangyari kanina, kaunti pa rin ang task na binibigay sa kanya ni Kashan. Noong nag-5:00 naman, ay automatic naman na tumayo si Wilma nang makitang busy pa si Kashan. Ayaw niya kasi na ihatid pa siya nito. Masyado nang nakakaabala. Sir, uuwi na po ko. Bye! Mabilis na paalam ni Wilma at saka agad na lumabas. Hindi na niya hinintay ang tugon nito. Nang makalabas siya ng opisina, ay nakahinga naman siya ng maluwag. Kalmado na niyang tinahak ang daan ng exit ng kumpanya. Kinabukasan ay maagang pumasok si Wilma. Sinadya niyang agahan para matapos ang iba pang papeles na nakatambak sa mesa ni Kashan. Wilma, bakit mo yan kinuha? Ang aga-aga, pero nakatuto ka na agad yan. Sermon pa sa kanya ni Kashan nang pumasok ito sa opisina. Good morning, sir. Bati pa niya at hindi pinansin ang sermon nito. You hard-headed woman, akin na yan. Kunwari galit na sabi nito at kinuha ang mga papel na nasa mesa niya. Hindi naman siya nagprotesta dahil tapos naman niya ang lahat ng iyon. Na-email na niya sa mga client at sa ibang department. Okay, tapos ko na rin naman yan eh. Anyway, may meeting ka mamayang 10. Pag-imporma pa niya. No, cancel that. May bisita ako mamaya. Sagot naman ito. Okay. Walang gana na sagot ni Wilma. Ngumuso naman si Kashan at saka umupo sa upuan nito. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung sino ang bisita ko? Nagkibit balikat si Wilma. Not interested. Ngumuso na lamang si Kashan at napailing. Muli nilang tinuon ang kanilang pansin sa kani-kaniyang computer. Makalipas ang ilang oras, ay bigla na lamang bumukas ang pinto ng opisina ni Kashan.
Kasabay roon ang pagpasok ng isang lalaki na matipuno. Sa isang tingin lang ay halata mong Jim ang libangan nito. Hindi agad nakareact si Wilma dahil masyado siyang natulala sa itsura nito. Hindi niya maiwasang mapatitig, lalo na at pamilyar sa kanyang mukha nito. Wow, you're here. Bakit hindi mo man lang sinabi nung nasa airport ka? Nasundo sana kita. Bati pa ni Kashan at nakipag-bro hug. Napakunot naman ang noo ni Wilma. Napaisip siya na baka ang lalaki na nasa opisina nila ang tinutukoy ni Kasha na bisita nila. Nah, kaya ko na ang sarili ko. How are you? I'm fine. Anyway, since you're here, ipapakilala ko na ang future girlfriend ko sa'yo. Masayang sabi pa ni Kashan at nilingon nito si Wilma. Lihim naman na napangiwi si Wilma sa narinig niya. Wilma, punta ka rito, sandali. Ipapakilala kita sa kapatid ko. Nakangiting sabi nito. Nalaglag naman ang panga ni Wilma sa kanyang narinig. Kaya pala pamilyar sa kanyang mukha nito dahil ito pala ang kapatid ni Kashan. Tumayo si Wilma at agad na lumapit sa dalawa. Nagtitigan pa ang dalawa. Ngunit unang umiwas ng tingin ang kapatid ni Kashan. Castor, this is my future girlfriend, Wilma. Wilma, siya yung sinasabi ko sa'yo na kakambal ko na nasa US, si Castor. Pakilala pa ni Kashan sa isa't isa. Agad na inabot ni Wilma ang kanyang kamay. Wilma Newes, your brother's secretary. Pagtatama pa niya sa sinabi ni Kashan. Ilang minuto rin na nasa ere ang kamay niya bago ito tanggapin. Nakaramdam pa siya ng kuryente nang hawakan siya nito, dahilan para mapatingin siya sa mata nito. Ngunit nang magtama ang tingin nila, ay unang umiwas ng tingin naman si Castor. Castor, your future boyfriend's twin. Tipid na pakilala nito at talagang diniin ang huli nitong sinabi. Napangiwi na lamang si Wilma. Sa tono pa lang ng pananalita nito, ay alam na niyang masungit ito. Ngunit hindi pa rin niya maitatanggi na may hitsura ito at ang kagaya ni Castor ang tipo niya. Isang pilit na ngiti ang iginawad ni Wilma nang tanggalin at kinalas na nito ang kamay. Parang busy kayo pareho, kaya hindi ko na kayo didistorbohin. Hihintayin na lang kita sa bahay, bro. Huwag mo akong subukan na takasan. Mahanap at mahanap kita. Pagbabanta pa nito, nabatid naman ni Wilma na nagbibiro lang. Mahina naman na napatawa si Kashan sa sinabi ng kanyang kakambal. Fine, pasalamat ka, mahal kita. Malambing na sabi ni Kashan. Nakita naman ni Wilma nang umisi si Castor. Sus, mahal din naman kita eh. Sige na, alis na ako. Paalam pa nito at nakipag-brohag pa kay Kashan bago lumabas. Napatingin naman si Wilma sa pintuan kung saan lumabas si Kashan. Magkamukhang magkamukha kami, hindi ba? Nakangiting sabi pa ni Kashan. Tumango naman si Wilma at saka ngumiti. Sobra, pero magkaiba kayo ng ugali. Direktang sagot pa ni Wilma at saka bumalik sa upuan niya. Ini-imagine pa lang niya ang mukha ni Castor ay hindi niya maiwasan na mapangiti. Bakit? Ano ba ang ugali ko? Matino, mabait. Seryosong sabi ni Wilma nang hindi tumitingin kay Kashan. Siya, anong ugali ang meron siya? Natigilan si Wilma. Dahan-dahan siyang tumunghay at tumingin kay Kashan. Babaero, masungit. Sagot pa ni Wilma at umiwas ng tingin. Naramdaman niyang tumawa si Kashan habang pabalik ito sa upuan, kung kaya't napatingin siya rito. You're right. At the same time, you're wrong. Tama ka sa part na sinabi mo na masungit siya. Pero sa part na babaero, mali ka. Alam mo bang wala pa yung naging girlfriend since birth? Focus na focus siya sa kanyang sarili. To the point na naging ganyan siya. Masungit at alagang-alaga ang sarili. Sa sinabi ni Kashan, ay mas lalong naging interesado si Wilma sa kakambal nito. Ilang taon na siya sa US? Curious na tanong ni Wilma.
5 years. Sagot pa nito. Talaga? 5 years nang pananatili niya ron? Malabong wala siyang naging girlfriend. Yan din ang iniisip ko nun. Pero nung sinabi niya sa akin na hindi pa siya handa at ayaw niya pa sa commitment, ay naintindihan ko naman yun. Gaya din naman niya ako noon nung hindi pa kita nakikilala. Pero nagbago rin agad ako nang makilala kita. See now, I'm pursuing you. Ganyan din ang mangyayari sa kanya kapag nakita na niya ang babaeng gusto niya. Sagot pa nito. Dahil sa sinabi ni Cassian, ay nagkaroon ng pag-asa si Wilma na baka magbago si Castor. Na kapag mahulog ito sa kanya, hindi na ito matatakot sa commitment. Hindi na nagsalita pa si Wilma. Nasa isip lang niya palagi si Castor. She kept on wondering kung saan at kung ano ang ginagawa ni Castor. Nang mag-uwian na ay nagpaalam na agad si Wilma. Inalok pa siya ni Cassian na ihahatid siya nito, ngunit hindi siya pumayag. Gumawa na lamang siya ng dahilan na baka malit ito kapag ihahatid pa siya. Buti na lamang at na-convince niya ito at hindi na namilit pa. Pagdating niya sa apartment na kanyang tinutuluyan, ang una niyang ginawa ay hinanda ang damit na susuotin niya para bukas. Pinili niya ang mas maganda na kulay at nakakaakit tignan dahil iniisip niya na baka bibisita ulit si Castor. Pagkatapos niyang mamili, ay dumiretso na siya sa kwarto at nagbihis at pumunta sa kusina upang magluto ng dinner. Matapos magluto ay kumain na rin siya agad. Nag-half bath at saka natulog na. Kinabukasan ay pumasok si Wilma sa opisina na malaki ang ngiti. Kahit na nahihirapan siya sa 3 inches na takong ng kanyang sandal, ay pilit niya itong iniinda. Pagpasok pa niya ay bumungad agad sa kanya si Cassian. Nakita pa niya ang pagkagulat sa mukha nito, ngunit nginitian na lamang niya ito. "Good morning, sir." Masayang sabi niya. Good morning din. Parang masaya ka yata ngayon May nangyari ba? Tanong nito at hilaw na ngumiti. Nakaramdam naman si Wilma ng pagka-guilty. Batid niyang iba na naman ang nasa isip nito. Wala naman. Masaya lang ako dahil after how many months, nakasuot na rin ulit ako ng 3 inches na sandals. Dahilan pa ni Wilma. Nakita naman niyang bumalik ulit ang sigla sa mata nito, kaya't nakahinga siya ng maluwag. Oo, napansin ko nga. Mas lalo kang gumanda. Compliment pa nito. Ngumiti naman si Wilma na parang nahihiya at saka umupo sa kanyang upuan. Salamat. Muli nang umupo si Cassian sa kanyang upuan. Si Wilma naman ay nagbisi-bisihan. Ilang oras lang ang lumipas nang biglang bumukas ang pinto. Tila naging automatic naman ang ulo ni Wilma na tumingin sa pinto, na para bang mayroon talagang inaabangan. Nang makita niyang si Castor ay lihim siyang napangiti. Pinagmasdan niya ito. Simpleng taslan short at black t-shirt lang ang suot nito. Mukha ngang walang kapatid na CEO dahil sa sobrang simple. Mukhang kagagaling lang din sa gym dahil namamawis pa ang noo. Good morning, bro. Patambay muna rito. Ang boring sa bahay. Bulalas pa nito. Ngumiti naman si Cassian. Sure, no problem. Teka, bakit namamawis yung noo mo? Galing ka ba sa gym? Takang tanong pa nito. Si Wilma naman ay pinapanood lang ang bawat galaw nito at pasimple-simple na humahanga. No, hindi ako gumamit ng elevator kaya namamawis ako. Mas maganda kasi kung hagdan ang gagamitin ko para ma-exercise din ang katawan. Sagot pa nito at umupo sa visitor seat. Namula naman bigla si Wilma. Iniisip pa lang niya kung ilan ang abs nito ay kinikilig na siya. Hindi naman pisikal na anyo lang ang pinagbabasehan niya. Gusto lang kasi niya ang mga lalaki na talagang matcha-challenge siya. Bro, bakit hindi mo subukang makipag-date? Hindi yung puro ka gym. Sure naman ako na may madadali ka dahil magandang lahi natin. Nakangising sabi pa ni Cassian. Lihim naman na napanguso si Wilma sa ideya na binigay ni Cassian. Kung makikipag-date si Castor sa iba,
Paniguradong wala na siyang pag-asa. Not interested, bro. Kontento na ako sa daily routine ko. Ayokong i-stress pa ang sarili ko. Natatawang sagot pa nito at saka pinilig ang ulo sa sandalan ng upuan. Come on, hindi naman nakaka-stress ang mga babae. Trust me, kapag nahulog ka, masasaya ang buhay mo at mababaliw ka talaga. No, I don't want to be like you, na baliw sa babae. Sagot pa nito at saka dinapuan ng tingin si Wilma. Napaiwas naman ang tingin si Wilma. Si Kasia naman ay tumingin kay Wilma na nakangiti. Well, hindi mo naman ako masisisi. Wilma is a wife material. Isang pilit ng ngiti ang iginawad ni Wilma para kay Kasian. Kung si Castor siguro ang nagsabi nun, ay baka namula na siya sa kilig, pero hindi. Okay, buti nahanap mo na ang para sa'yo. Kapag sinagot ka na, huwag mo kong kalimutang i-invite sa kasal ninyo, ah. Napangiwi naman si Wilma sa sinabi ni Castor. Tinignan niya ito, ngunit ang tingin nito ay nasa kisame, kaya't kitang-kita niya kung paano gumalaw ang Adam's apple nito. Imbis na magtampo siya sa sinabi nito, ay bigla na lamang siyang kinilig. Namula pa ang mukha niya na parang kamatis. Wilma, are you okay? Namumula ka? May sakit ka ba? Puno ng pag-aalala na tanong nito. Nabaling naman ang atensyon ni Wilma kay Kasian. Agad siyang umiling. Hindi. Medyo naiinitan lang ako. Tarantang sagot niya at lihim na sumulyap kay Castor. Nang makitang nakatingin ito sa kanya, ay agad siyang napayuko at napakagat sa labi. Pinipigilan niya ang sarili na tumili. Ha? Naka-full na ang aircon. Nagtatakang sabi pa ni Kasian. Akmang tatayo na sana si Kasian para lapitan si Wilma nang biglang magsalita si Castor. Baka iniisip ka, kaya kinikilig at namula. Seryosong punapa ni Castor. Natigilan naman si Kasian. Tinignan ni Kasian si Wilma at ngumiti na parang nahihiya pa. Ew, ang baduy mo bro. Para ka rin kamatis kapag namumula. Pangaasar pa nito. Unang beses ni Wilma na makita ang genuine ng ngiti nito. Ngiti na naging dahilan para mas lalong lumakas ang tibok ng puso niya. Wag mo nga akong asarin. Tumahimik ka na riyan. Focus muna kami sa trabaho. Ayaw na ayaw pa naman ni Wilma na hahaluan ng personal na buhay ang trabaho. Sabi pa ni Kasian. Naramdaman ni Wilma ang titig ni Castor sa kanya, kaya tinignan niya ito. Nang magtama ang paningin nila, ay agad ding umiwas ng tingin si Castor. Imbes na sa papeles ang tingin ni Wilma, ay na kay Castor na. Kapag titingin sa kanya si Castor, ay uyuko siya. Aakto na parang may ginagawa. Kapag naman hindi ito nakatingin, ay siya naman ang titingin dito. Inabot ng tanghalian bago nagpaalam si Castor. Kung noon ay nasa 10 documents ang natapos niya, ngayon ay nasa 3 pa lang. You look bothered kanina. Hindi ka ba comfortable sa kakambal ko? Pagtatanong pa ni Kasian sa kanya, habang inaayos niya ang kanyang bag. Umiling naman si Wilma. Hindi naman, nanibago lang ako dahil hindi ako sanay na may bisita tayo. Gusto mo ba na hindi ko na siya papuntahin dito? Napailing agad si Wilma dahil sa pagkataranta. No, wag. I mean, okay lang naman ako. Makakapag-adjust din naman ako, kaya okay lang. Nauutal pa na sabi niya, at saka patago na bumuga ng hangin. Nagtataka man ay tumango na rin si Kasian. Okay, kung yan ang gusto mo. Nakahinga si Wilma ng maluwag. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagpaalam na agad siya na kumain ng lunch. Hinayaan naman siya ni Kasian dahil may kailangan pa itong tapusin. Pagbalik niya, ay tutok na tutok pa rin ito sa computer. Hindi ka pa nag-lunch? Kunot noon na tanong ni Wilma. Tumingin naman sa kanya si Kasian at binigyan siya ng maliit na ngiti. Hindi. Malapit na rin naman tong matapos. After na lang nito. Ramdam ni Wilma ang pagod nito, kaya hindi na siya nagtanong pa.
Nilapag na lamang niya ang kanyang bag sa mesa at kinuha ang wallet niya. Alis muna ako sandali. Paalam pa niya at agad na lumabas. Dumiretso na siya sa cafeteria. Batid niyang hindi naman mapili si Kashan sa pagkain, kung kaya't puro gulay ang binili niya. Pakbet at chapsuy. Salamat po. Magalang na sabi niya sa tindera matapos niyang magbayad. Bit-bit ang supot kung saan nakalagay ang pagkain ni Kashan. Bumalik na ulit si Wilma sa opisina. Pagdating niya, ay nakatutok pa rin ito sa computer. Napailing na lamang si Wilma at saka napabuntong hininga. Kumain ka muna. Hindi ka makakapag-focus niyan kapag hindi ka kakain. Bulalas pa niya. Kahit sa simpleng paraan, ay gusto niyang makabawi sa lahat ng ginawa nitong kabutihan sa kanya. Nagpasalamat naman si Kashan at kinain na nito ang binili niya. Nang matapos naman itong kumain, ay balik trabaho na naman. Makalipas ang ilang oras, ay may dumating na email mula sa kilala rin na kumpanya. Iniimbita sila sa product launch na gaganapin sa susunod pang mga araw. Sinabi naman niya ito kay Kashan at sinabihan naman siya nito na pupunta raw sila, kaya't nireplyan niya ito. Nang matapos ang trabaho, ay nagpaalam na agad si Wilma. Ginawa ang daily routine at natulog na. Kinabukasan ay maagang gumising si Wilma. Pagdating sa kumpanya ay nagtataka siya nang makita niyang wala pa si Kashan sa upuan nito. Sakto rin naman na tumunog ang cellphone niya. Hudyat na may nag-text, kaya agad niya itong tinignan. Wilma, I'm sorry. Hindi ako makakapunta ngayon. May lagnat ako, kaya hindi mo na kita masasamahan sa opisina. Pag-imporma pa nito sa kanya. Okay, magpahinga ka muna. Huwag mong kalimutang uminom ng gamot. Reply pa niya at agad na umupo sa upuan niya. Dahil batid niya na marami siyang gagawin, ay tinabi na muna niya ang cellphone at sinimula nang gawin ang mga gawain. Inuna niya muna ang mga papeles na kailangan niyang ipasa. Bising-busy siya sa kanyang ginagawa nang biglang bumukas ang pinto. Sa gulat niya ay agad siyang napatunghay. Nang makitang si Castor ang pumasok, ay biglang umawang ang kanyang bibig. Kasabay ng pagtingin nito mula ulo hanggang paa. Good morning sir. Wala po rito si. I know. Kaya ako nandito kasi ako ang inutusan niya na samahan ka rito. Masungit na sabi nito at hindi man lang siya hinayaan na tapusin ang kanyang sasabihin. Napatango-tango naman si Wilma sa hiya. Kaya pala naka-formal attire ito at hindi nakapang-gym. Talagang nakakapanibago sa mata ni Wilma. Mas gwapo ito sa suot na pang-opisina kaysa pang-gym. Kahit hindi kita ang abs, ay litaw na litaw naman ang kagwapuhan nito. O okay, nahihiyang sagot niya. Tinignan naman niya ang bawat galaw nito, mula sa kung paano ito lumakad, papunta sa CEO table at umupo. Akin na ang ibang papeles. Utos pa nito nang hindi siya tinitignan. Sa pagkataranta, ay agad naman na tumayo si Wilma. Hindi pa niya alam kung anong papeles ang ibibigay niya, kaya kinuha na lamang niya ang papeles na nasa ilalim at agad na inabot kay Castor. Ito na po sir. Formal na sabi ni Wilma at saka hinintay pa na kunin ni Castor mula sa kanyang kamay ang papeles. Nang tiningnan siya nito ng nakataas ang kilay, ay agad naman siyang napakurap ng 3 beses. Ilagay mo na sa table. Masungit na utos nito. Agad naman na itong inilapag ni Wilma dahil sa pagkabigla. O okay po, balik na po ako sa table ko. Nahihiyang sabi niya at saka mabilis na bumalik sa kanyang upuan. Dahil sa hiya, ay lihim na lamang siyang napahilamos sa muka gamit ang kanyang palad saka ginulo ang buhok. Pasulyap-sulyap pa niyang tinignan si Castor kung ano ang ginagawa nito. Nang makitang wala naman itong pake sa kahihiya na ginawa niya, ay nakahinga siya ng maluwag. Umayos na lamang siya ng upo at saka umakto na parang may ginagawa. Ilang oras lang ang nakalipas ay biglang tumayo si Castor sa upuan, dahilan upang sundan ito ng tingin ni Wilma.
Nang makitang sa kanya ito papunta, ay agad siyang umayos ng upo. Pilit pinapakalma ang sarili dahil sa sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Nang nasa harap na niya ito, ay dahan-dahan siyang napatunghay hanggang sa magtama ang mata nila. Napalunok na lamang siya nang makita ang seryoso nitong muka. Bakit po, sir? Kabadong tanong niya. Akin na ang iba. Ako na lang ang gagawa dahil mukhang wala ka sa focus. Kanina ka pa sa papel na yan, pero hindi mo pa rin natapos. Sabi pa nito, at saka tinignan ng papeles na nasa table niya. If you're not feeling well, feel free to leave. Kaya ko namang tapusin ang lahat ng to nang wala ka. Masungit na sabi nito, sabay kuha ng lahat ng mga papeles sa lamesa niya. Magre-react pa sana siya, ngunit nakabalik na ito sa upuan. Mahina na lamang na napabuntong hininga si Wilma dahil sa frustration. Akala niya ay kaya niyang i-handle si Castor, pero ngayon pa lang ay nahihirapan na siya. Dahil wala na namang mga papeles sa mesa niya, ang inaatupag na lamang niya ay mga email. Isa-isa niyang nireplyan ng mga ito hanggang sa may natanggap siyang email mula sa isang kumpanya na nag-invite sa kanila kahapon, saying na na-move raw ang date ng event. Imbes na bukas ng gabi gaganapin, ay ngayong gabi na raw ito gaganapin. Hindi alam ni Wilma kung ano ang ire-reply. Nag-aalangan naman siyang tanungin si Castor dahil baka sungitan na naman siya nito. Stop staring at me. Hindi malulutas ang problema mo kung tititigan mo lang ako. Bulalas pa nito na naging dahilan para bumalik sa wisyo si Wilma. Marahan namang napakagat ng labi si Wilma dahil sa pagsusungit nito. Sorry, iniisip ko lang na baka busy ka. Ayaw ko naman na distorbohin ka. Pagrarason pa niya. I can give you a minute if that's really important. Diretsong sagot pa nito. Well, may product launch invitation kasi kaming naganap. Supposedly bukas sana ito magaganap pero binago nila. Kailan na? Mamayang gabi. Nag-aalangan na sabi ni Wilma. Mabilis naman na napatunghay si Castor at napatingin sa kanya. Umiwas naman ng tingin si Wilma. Every time kasi na magtatagpo ang tingin nila, ay bibilis ang tibok ng puso niya. Then, tell them, pupunta tayo. Sagot pa nito. Pupunta ka? Pupunta tayo? Hindi makapaniwala na tanong ni Wilma. Patago na lamang siyang napangiti habang iniisip kung ano ang magiging senaryo nila sa event. Ini-imagine niya na ang sarili na nakahawak sa braso nito. Of course, kung ayaw mong sumama, okay lang din. I can do everything on my own. Pangunguna pa nito. Napanguso naman agad si Wilma dahil sa sinabi nito. Sasama ako. I'm your secretary, kaya dapat nandun din ako. Hindi na nagsalita pa si Castor at tumango na lang. Lihim naman na napangiti si Wilma. May access naman si Castor sa email, kung kaya hindi na nag-abala pa si Wilma na ipasa o ipatingin ang mensahe. Bumalik na siya sa trabaho at nag-focus. Kailangan niya ring tapusin ang lahat para wala na siyang iisipin kapag nasa event na sila. Ang iisipin na lamang niya ay kung paano magpaganda at magpa-impress kay Castor. Nang tanghalian na ay nilabas na ni Wilma ang kanyang baon. Marami kasi siyang pagkain na naluto niya kanina, kung kaya't binaon na lamang niya ang natira. Lunchtime na sir. Kain po muna tayo. Aya pa ni Wilma. Saka nilapag sa mesa niya ang 2 lunchbox. Tinignan lamang siya nito, ngunit muli ring binalik ang tingin sa laptop, kung kaya't napanguso na lamang siya. Kain po muna sir. Mahirap pong malipasan ng gutom. Baka mabaliw po kayo. Dagdag na biro pa niya. Imbes na maging grateful dahil inaya niya, ay tinaasan lamang siya nito ng kilay. Hindi ako mababaliw. Baka mauna ka pa. Sagot pa nito. Baliw na nga. Baliw na baliw sa'yo. Mahinang sabi pa nito. What? Wala. Ang sabi ko, hindi ako mababaliw kasi kumakain ako sa tamang oras. Sabi pa niya.
Nakahinga siya ng maluwag dahil hindi ito narinig ni Castor. Ano, kakain ka ba o kakain ka? Lakas loob na pamimilit niya. Bukod sa nahihiya siyang kumain sa harap nito, concerned din siya sa health nito. Psst, mamaya na. Pwede ka namang kumain ng mag-isa riyan. Tanggi pa nito. Ayoko. Nakakahiya naman sa'yo kung kakain ako rito mag-isa. Sabihin pa nila napaka-heartless kong tao. Kaya dali na, kumain na tayo. Pamimilit pa niya. Sa unang pagkakataon ay hindi siya nakaramdam pa ng kaba. Comfortable na siya sa presensya nito. Fine, kakain ako para matahimik ka na. Sagot pa nito. At saka tumayo pagkatapos ay lumapit sa kanya. Abot langit ang ngiti ni Wilma dahil napapayag niya si Castor. Agad niyang inayos ang table. Kumuha rin siya ng mauupuan ni Castor. Nang makaupo ito, ay agad naman niyang binuksan ang kanyang baon. Isang Tupperware ng adobo at isang Tupperware na kanin. Hindi naman ito ang usual na baonan ni Wilma. Sadyang malaking Tupperware lang ang ginamit niya. Dahil kasya roon ang lahat ng kanin. Palagi ba kayong sabay kumakain? Out of nowhere na tanong nito nang makaupo si Wilma. Ha? Sino? Si Kashan? No, minsan lang. Binigay niya ang kutsara niya kay Castor, habang tinidor naman ang nasa kanya. Bakit? Curious na tanong pa niya. Ang laki kasi ng baon mo. Sagot naman ito. Hindi naman ganito ang baonan ko. Ito lang ang ginamit ko ngayon kasi marami akong naisalang na kanin. Sayang din kung mabubulok lang sa kaldero. Honest na sagot niya. Hindi naman ito muling nagtanong pa. O siya, kain na tayo. Masayang sabi pa ni Wilma. Bago pa sumandok ng kanin si Castor, ay pinangunahan na agad ni Wilma ang pagdarasal. Matapos magdasal, ay hinayaan muna ni Wilma na sumubo si Castor para makita ang reaksyon nito. Kamusta ang lasa? Okay lang ba? Pasado na ba? Sunod-sunod na tanong ni Wilma nang sumubo si Castor ng ulam. Hindi muna sumagot si Castor. Nginuya naman niya muna ito at saka nilunok bago sumagot. Okay lang naman. Hindi naman nasatisfy si Wilma sa sagot nito, kung kaya't napanguso siya. Lang? Para namang sinasabi mo na hindi masarap ang luto ko. Parang nagtatampo pa na sabi ni Wilma. Wala akong sinasabi na hindi masarap. Sagot naman kaagad nito. Parang gano'n na rin naman yun eh. Giit pa niya. Kakain ba ako kung hindi masarap? So masarap nga. Buti nagustuhan mo. Pangunguna pa ni Wilma. Napailing na lamang si Castor sa pagiging makulit niya. Dahil nasatisfy naman si Wilma, ay kumain na rin siya. Si Castor naman ay lihim na lamang na napangiti. Matapos kumain, ay bumalik naman si Castor sa upuan. Nagpasalamat pa ito kay Wilma. Kaya naman parang baliw si Wilma na nakangiti habang kaharap ang computer. Makalipas ang 3 oras, ay nakita naman niyang may tinatawagan si Castor. Kung kaya tinignan na lamang niya ang mukha nito upang ma-determine kung sino ang kausap. Ngunit dahil blanko naman ang ekspresyon nito, ay hindi niya matukoy kung sino ang kausap nito. Nang binaba nito ang tawag, ay agad naman siyang yumuko at umakto na parang may binabasa sa notes niya. Makalipas ang ilang minuto ay may kumatok. Nagtaka pa siya dahil wala naman silang inaasahan na bisita. Kaya naman nang bumukas ang pinto, ay inabangan niya talaga kung sino ang papasok. Nang makitang delivery guy pala, ay nakahinga siya ng maluwag. Hindi na narinig pa ni Wilma ang usapan ng mga ito dahil focus na focus siya kay Castor. Hindi niya alam na nakalabas na ang delivery man dahil sa kakatitig niya kay Castor. Wilma. Ha, bakit? Tarantang tanong ni Wilma nang makabalik na siya sa wisyo. Matapos hampasin ni Castor ang mesa. Merienda muna tayo. Masungit na sambit nito. Dahil nagugutom na rin siya, ay agad naman siyang tumayo at saka pumunta sa mesa nito at saka umupo sa visitor seat.
Sa mesa nito ay may nakapatong na isang box ng pizza. Anong pizza to? Kunot noon na tanong niya. Bago lang kasi sa paningin niya ang toppings. 4 stagioni pizza. Tipid na sagot nito at saka kumuha ng isang slice ng pizza. Ganoon din si Wilma. May mushrooms, artichokes, olives, prosciutto na toppings. Wow, in fairness, masarap! Nakangiting sabi pa niya. Malamang, this worth 1,000 pesos. Sagot pa nito. Muntik na siyang mabilaukan. Buti na lang at naabot niya agad ang tumbler, kaya nakainom din agad siya ng tubig. Nawala pa sa isip niya na kay Castor ang tubig na kanyang nainom, dahil masyadong preoccupied ang utak niya sa pizza. What? Bakit naman ang mahal? Gulat na tanong ni Wilma. Specialty nila ito, at saka ang ingredients ay sa Italy nila binili, kaya ganoon na lamang ito kamahal. Sagot pa nito. Akmang magre-react na naman sana si Wilma nang biglang nag-stop sign si Castor. Stop overreacting. Ang tubig ko, bakit mo ininom? Natigilan naman si Wilma. Pabalik-balik ang tingin niya sa kanyang tumbler at kay Castor. Napalunok siya nang mapagtanto niyang hindi pala sa kanya ang tubig na kanyang nainom. For short, may indirect kiss na nangyari. Hindi ko sinasadya. Hindi ko napansin. Sorry, dadagdagan ko na lang ang tubig mo. Tarantang sabi niya. Akmang tatayo na sana siya para mag-refill ng tubig, nang biglang nagsalita si Castor. Hindi naman tubig ang problema ko, kundi ang saliva mo. Baka dumikit iyon sa tumbler ko. Masungit na sabi pa nito. Napaawang naman si Wilma dahil sa sinabi nito. Dinaig pa siya nito sa pagiging maarte. Wala naman akong virus. Awkward na sabi niya. Never mind, sa'yo na lang yan. I can buy again. Napatango naman si Wilma. Hindi na siya nag-inarte pa. Souvenir din niya ito kung sakaling hindi man magiging sila. Salamat. Nahihiya pa niyang sabi. Matapos nilang kumain, ay tinapon niya muna sa basurahan ang box ng pizza at saka muling nagtrabaho. Wala silang imikan hanggang sumapit ang 5:00. Sir, mauna na po ko kasi kailangan ko pa pong mag-ayos. 7 PM po kasi magsisimula na ang event. Paalam pa niya. Akmang lalakad na sana siya nang biglang magsalita si Castor. Hatid na kita para mas maaga kang makauwi at para masundurin kita. Sabi pa nito at agad na tumayo. Lihim naman na napangiti si Wilma. Ang mukha nito ay namumula dahil sa kilig. Hindi naman siya tumanggi dahil gusto rin naman niya. Sabay nilang tinahak ang daan papunta sa parking area. Pinagtitinginan pa sila ng mga empleyado ni Cashan. At tiningnan pa si Wilma na parang nangaasar. Kaya mas lalong namula ang mukha nito. Walang kaalam-alam ang mga ito na si Castor ang kasama niya at hindi si Cashan. Nang nasa sasakyan naman sila ay tahimik lang ang dalawa. Si Wilma ay papikit-pikit pa na parang natutulog. Dahil ang totoo ay inaamoy niya ang pabango nito. Saan ba rito ang bahay niyo? Tanong bigla ni Castor. Kaya napamulat siya nang wala sa oras. Liko ka riyan. Kapag nakita mo ang blue na bubong, yan na. Sagot naman niya. Hindi naman muling nagsalita pa si Castor, kaya't pumikit siya ulit. Ilang minuto lang ay huminto ang sasakyan, kaya't minulat na ni Wilma ang kanyang mata. Nang makitang nasa tabi na pala sila ng kanyang apartment, ay agad siyang lumingon kay Castor. Salamat! Sincere na sabi niya at saka ngumiti. Tumango naman si Castor. Lalabas na sana si Wilma, nang bigla namang hinawakan ni Castor ang kanyang kamay, dahilan para mapatigil siya. Nakaramdam siya ng kakaiba sa paghawak nito. Agad niyang nilingon si Castor. Hintayin mo ako rito. Susunduin kita. Seryoso na saad nito. Napatango naman si Wilma. Bago pa siya makatili, ay agad na siyang lumabas. Hinintay niya munang makaalis ang sasakyan nito bago siya pumasok sa kanyang apartment at tumili.
Dahil napagod na siya sa kakatili, ay umupo muna siya sa kanyang sofa. Nagpahinga saglit pagkatapos ay naligo. Pagkatapos maligo, ay namili na rin siya agad ng dress na susuotin. Isang simple na fitted red dress na kumikintab pa. Inayos niya muna ang kanyang buhok at nag-makeup ng kaunti. Habang nakatingin sa salamin, ay masasabi ni Wilma na napakasimple lang ng ayos niya. Sakto namang natapos siya ay siya ring pagdating ni Castor. Dahil sa sobrang excited, ay lumabas na agad si Wilma. Bumungad sa kanya si Castor na nakasandal sa kotse nito. Napatitig na lamang si Wilma dahil sa jaw-dropping na ayos nito. "You look nice." Bulalas pa nito dahilan para mabalik siya sa wisyo. Lihim na napangiti si Wilma dahil sa sinabi nito. Ikaw rin." Pigil hininga na sagot ni Wilma. Punta na tayo?" Aya pa ni Wilma, bago pa nito makita ang namumula niyang muka. Tumango naman si Castor, saka pinagbuksan siya ng pinto. Dahil sa ginawa nito, ay mas lalo siyang namula. Nakaranas din naman siya ng princess treatment kay Cassian, pero talagang ibang-iba kapag si Castor. Yung tipong simpleng galawan pa lang ay kikiligin ka na. Kahit tignan ay magbublush ka. Salamat. Nahihiya niya pang saad. Nang sinarado ni Castor ang pinto, ay agad naman niyang tinignan ang kanyang sarili gamit ang salamin. Marahan na lamang siyang napakagat sa labi nang makita ang mapula niyang pisngi na dinaig pang nilagyan ng blush on. Buti na lang at matte rin ang kanyang lipstick, kaya hindi ito dumikit sa kanyang ngipin. Parang ready na ready ka yata ngayon sa event Pinaghahandaan? Curious na tanong nito pagkapasok sa kotse. Binuhay pa nito ang makina at nagsimula ng magmaneho. Hindi naman, nakita ko lang kasi ang dress na to sa cabinet, kaya ito ang sinuot ko. Sayang din kapag bibili pa ako. May kasya pa naman akong damit sa bahay. Paliwanag pa niya. Tumango naman si Castor. Si Wilma naman ay umayos ng upo. Hanggang sa makarating sila sa venue, ay hindi na muling nag-usap ang dalawa. Pagkababa nila ay nagdadalawang isip pa si Wilma kung hahawak ba siya sa braso nito, gaya ng ginagawa niya kapag sila ni Kasia nang magkasama. "Humawak ka sa akin, gaya ng ginagawa mo kapag si Kasia ng kasama mo." Utos pa nito. Napaiwas naman ng tingin si Wilma. Hinawakan niya ang braso nito at nagsimula na silang lumakad papunta sa hall kung saan gaganapin ang event. Pagkapasok pa lang nila, ay bumungad na agad kay Wilma ang mga businessman at woman. Nang makita niya ang kasosyo ni Cassian, agad naman siyang ngumiti. "Mr. Hilario, it's good to see you here. At kasama mo talaga palagi ang nililigawan mo." Panunodyo pa nito at tinignan silang dalawa na parang nangaasal. Namamawis naman ang kamay ni Wilma dahil sa kaba, dahil baka kung ano ang sabihin nito. "Wow, what a lovely couple, Mr. Hilario. Lagi mo na lang talagang inaagaw ang atensyon namin." Dagdag pa ng isa pang kasosyo ni Cassian na kararating lang din. "Hindi po ka." "Kamusta na ba ang ligawan? Napa-oo mo na ba, Mr. Hilario?" "Naku, bilis-bilisan din dahil baka maagaw ng iba. Ikaw din, wife material pa naman si Miss Newes. Sayang kung sa iba mapupunta." Napatikom na lamang si Wilma sa kanyang bibig dahil sa sunod-sunod na pangaasar ng mga ito. Isang pilit na ngiti ang kanyang pinakita, habang si Castor naman ay hindi maiwasan na mapangiti dahil sa mga sinasabi ng mga ito. Lihim na tinignan ni Castor si Wilma. Napagtanto niya na tama nga naman ang sinasabi ng mga ito. Maganda nga at wife material. Gusto niya at gusto din ng kapatid niya, kaya hindi pwede na maging sila. Wala pong kami, Mr. Dalce." Sabi pa niya at peke ng ngumiti. Nakita naman niya kung paano nawala ang ngiti sa labi nito.
Kayo naman, palabiro talaga kayo. Natutuwang sabi pa ng isa at pabirong tinampal ang balikat ni Wilma. Ngunit aksidente namang napalakas, kaya parang naitulak siya nito. Kaya naman, nagkalapit ang kanilang mga labi. Sandali namang nagkatinginan ng dalawa hanggang sa marinig ni Wilma ang lakas ng tibok ng kanyang puso, kung kaya't agad siyang umatras. Magsusori na sana siya kay Castor, ngunit bigla itong nagsalita. I'm still trying my best to win her heart. Hindi po ako susuko. Sagot naman ni Castor at hinawakan ng kanyang baywang, dahilan para mapatingin siya rito. Patago siyang ngumiti nang makita ang ngiti nito sa labi. Ramdam niyang iyon ay totoo at hindi peke. Inaasar pa sila ng mga ito hanggang sa magsimula na ang event, kung kaya umalis din ang mga ito at pumunta sa kani-kanilang table. Nakahinga naman si Wilma ng maluwag at saka lumayo ng kaunti kay Castor dahil natatakot siya na marinig nito ang malakas na kabog ng kanyang puso. Pinakita na nila ang perfume na kanilang ipapalabas sa market. May sinampulan sila at ang lahat ng dumalo ay binigyan din ng kumpanya ng tigda-2. Dahil wala pang pagkain at puro wine pa lang ang nakikita niya, ay napilitan siyang uminom. Ganoon din naman si Castor. Nakailang inom pa lamang siya, ngunit nakaramdam na siya ng pagkahilo. Castor, nahihilo ko. CR muna ako. Paalam niya, at pinit na lumakad kahit nahihilo. Buti na lang at tapos na rin ang event, kaya hindi na sila napansin ng ibang bisita. Sama ako. Napapaos na sabi ni Castor, at pasuray-suray na rin na lumakad. May ilan pang bisita na napapatingin sa kanila, ngunit hindi naman sila pinapakialaman at hinayaan na lang din na umalis. Dahil parehong lasing na ang dalawa, ay wala silang kaalam-alam na kwarto pala ang kanilang pinasukan. Wala ring kaalam-alam si Wilma na nakasunod sa kanya si Castor, kung kaya't wala sa sarili na tinanggal ang saplot niya dahil sa init. Nakita naman ito ni Castor, kaya nanlaki ang mga mata nito, ngunit hindi pa rin ito sapat para magising ang diwa niya. Dahil naiinitan din si Castor, ay hinubad din niya ang kanyang saplot, hanggang sa nangyari ang bagay na hindi nila inaasahan. Kinabukasan ay nagising ang dalawa na magkatabi na walang saplot. Gulat na gulat pa ang dalawa at kani-kaniya nahila ng kumot para takpan ang kanilang sarili. Nag-sex ba tayo? Unang tanong kaagad ni Castor. Dahan-dahan naman na napailing si Wilma. Hindi ko alam. Tinignan ni Castor ang kanyang sarili. Ganoon din si Wilma. Lihim na lamang na napamura si Castor nang makitang wala siyang saplot. Ganoon din si Wilma. May nangyari. Bulalas pa ni Wilma. Napahilamos naman si Castor. Ano nang gagawin natin ngayon? Panindigan mo ko. Diretsyong sagot ni Wilma. What? Nahihibang ka na ba? Paano kung malaman ni Kuya ang nangyari? Paniguradong magagalit yun. Wilma, I don't want to betray my twin. Hysterical na sabi nito. Anong gusto mo? Sasagutin ko siya at gawing tatay ng magiging anak natin? God, Castor, mas worst yun. Napasabunot naman si Castor sa kanyang buhok. May punto rin naman si Wilma. But hindi tayo sure kung may mabubuo ba. Kaya, let's keep this as a little secret. Napaawang ang labi ni Wilma dahil sa sinabi nito. Sinasabi mo ba na hindi mo ko papanagutan? Castor, ikaw ang nakauna sa akin. Tapos sasabihin mo lang na itago ko ang lahat. Nagpapatawa ka ba? Tila nagising naman si Castor dahil sa malakas na sigaw ni Wilma. I'm sorry. Hindi ko lang alam kung anong gagawin ko. Hindi ko pwedeng traidorin ng kapatid ko. Kaya babastusin mo ko? Really, Castor? So what kung malaman ni Kashan? Castor, hindi natin sinadya ang lahat. All we have to do is to explain. Sorry, I just don't know what to do.
But yeah, pananagutan kita. Hahanapin lang natin ng tiyempo. Kalmado na saad nito. Matapos nilang mag-usap ay agad na silang nagbihis. Paika-ika pa si Wilma dahil sa sakit ng kanyang balakang. Hinatid ni Castor si Wilma pauwi. Sinabihan pa siya nito na wag muna pumasok at sinunod naman niya iyon. Nang tanghali na ay nag-text sa kanya si Kashan kung bakit hindi siya pumasok. Nireplyan naman niya ito na kailangan niya munang magpahinga. Buti na lang at hindi na nag-text pa ulit, kaya nakapagpahinga siya. Sa kasunod na araw ay si Kasha na ang kasama ni Wilma sa opisina. Balik naman sa dating routine. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo. Nagsusuka na siya at nahihilo. Minsan nga ay natutulog siya sa opisina during work hours. Pero hindi naman siya sinisita ni Kashan. Dahil ramdam niya na may mali na, ay agad siyang bumili ng pregnancy test. At tama nga ang hinala niya. Siya ay buntis. Tuwang-tuwa naman siya kahit hindi iyon ginusto ni Castor. The day after niyang malaman na buntis siya, ay sakto namang pumasok si Castor sa opisina. Nagtinginan pa ang dalawa. Tiningnan siya nito na parang nangangamusta. Kung kaya tinignan naman niya ito ng, lumabas muna tayo look. At saka itinuro pa ang pinto gamit ang uso. Unang nagpaalam na lumabas ay si Wilma. Sumunod din naman agad si Castor. Nang nasa loob na si Wilma, ay agad siyang huminto at humarap kay Castor. Buntis ako. Bungad niya kaagad. Hindi naman nagbago ang ekspresyon ni Castor. Hindi masaya at hindi rin malungkot. As expected, kailan tayo pupunta sa ospital? Kailangan nating magpa-check up para mabilhan kita ng vitamins. Sagot naman ito na parang responsable na ama. Pwede ring bukas para malaman natin kaagad kung anong dapat at hindi dapat gawin. Okay, tawagan mo ko kapag magpapasundo ka na. Sagot nito at pinakita ang number, kaya sinave naman ito kaagad ni Wilma. Matapos niyang isave, ay binalik din niya kaagad. Nagtanong-tanong pa si Castor tungkol sa karamdaman niya. Hindi naman maiwasan ni Wilma na kiligin, lalo pat ang lalaking gusto niya ang nagtatanong sa kanya ng ganun. Matapos nilang mag-usap ay napagdesisyon na nila na bumalik na. Pinauna niya si Castor at si Wilma ay agad ding sumunod. Buti na lang at hindi na nagtanong pa ng kung ano-ano si Kashan, kaya walang bumabagabag sa isipan niya. Tumambay pa si Castor sandali, ngunit agad din na nagpaalam. Mabilis na lumipas ang oras. Nang mag-uwi na, ay hindi na siya nagpahatid pa. Nang makarating siya sa kanyang apartment, ay laking gulat niya nang makita si Castor na nakaabang sa labas. Bakit ka nandito? Tanong niya at saka agad na binuksan ang pinto. Bumili ako ng pagkain na makakain mo at ng baby natin. Sagot nito at pumasok sa loob, bitbit ang 3 eco bag na may iba't ibang laman. Alam kong pagod ka, kaya pwede ka nang magpahinga. Lulutuan na lang kita ng pagkain. Sabi pa nito. Hindi naman tumanggi si Wilma at agad nang dumapa sa kama. Salamat! Masayang sabi niya at niyakap ang unan. So this is what it feels to have a husband? Nakangiting bulalas ni Wilma habang nakatitig sa kisame habang nakangiti. Nakaidlip sandali si Wilma. Saktong pagising niya ay tapos na rin si Castor sa pagluluto, kaya sabay na silang kumain. Matapos kumain ay nagpahinga muna saglit. Kalaunan ay nagpaalam naman si Castor na umalis, kaya natulog na rin si Wilma. Kinabukasan ay nag-text agad si Wilma kay Kashan na hindi siya papasok. Ginawa niyang rason ay may importanteng lakad siya. Nagtanong pa ito kung ano, ngunit hindi niya ito sinagot at tinawagan lang si Castor. Hi, may check-up tayo now. Remind lang kita. Sabi pa niya. Yeah, handa na ako. Kaya pupunta na ako riyan. Sagot naman ito. Sige, ingat.
Agad na pinatay ni Wilma ang tawag at nag-ayos na. Ilang minuto lang ay nasa labas na ito ng kanyang apartment, kaya't lumabas na siya. Nagkamustahan pa sila bago pumunta sa ospital. Agad silang nagpa-check up at tama nga ang sinabi ni Wilma. Siya ay 2 linggong buntis. Pinayuhan kaagad siya ng doktor na huwag magpa-stress at kumain ng masustansya na pagkain. Sobrang natuwa si Castor dahil sa sinabi ng doktor. Kahit anong pigil niya sa kanyang nararamdaman, ay lumalabas pa rin ang totoo. He's happy, and he will no longer hide it. Tanggap niya na hindi niya kayang diktahan ang sarili niya, dahil kahit ano man ang mangyari, puso pa rin ang mananaig. Tandaan mo ang sinabi ng doktor. Huwag masyadong magpa-stress sa trabaho. Much better if umalis ka na lang sa trabaho. Kaya ko namang ibigay ang lahat ng pangangailangan natin. Sabi pa ni Castor, nang nasa sasakyan na sila. No, hanggat kaya ko, magtatrabaho ko. Ayoko naman na umasa na lang sa'yo. Nakangusong sagot niya. Napailing na lamang si Castor dahil sa tigas ng ulo niya. Umuwi na sila ng diretso sa apartment para makapagpahinga na. Si Castor naman ang nagpresenta na magluto ng tanghalian nila, kaya't hindi na nagprotesta pa si Wilma. Hanggang sa nagdaan ng araw at linggo, ay naging daily routine na ni Wilma na si Castor ang magluluto sa kanyang umagahan, tanghalian at hapunan. Kulang na lang ay doon na si Castor matulog sa kanyang apartment. Hanggang sa isang araw, balik pa check up na naman sila. Sa araw na iyon ay nagdahilan na naman siya kay Kashan na hindi siya papasok sa trabaho dahil may importante siyang gagawin. Nakita na nila ang hulma ng bata, kaya tuwang-tuwa sila. Nanghingi pa si Castor ng 2 copy para raw may souvenir. I-display daw nito sa kwarto. Excited na ako. Teka, may naisip ka na bang ipangalan sa anak natin? Natutuwang tanong ni Wilma. Habang naglalakad ay panay tingin naman siya kay Castor, kung kaya't hinawakan naman siya ni Castor sa baywang para maalalayan. Wala pa, but I'll surely think about it. Gusto ko, something that unique at makabuluhan. Nakangiting sagot naman ni Castor. Sa tagal nilang magkasama, ay ilang beses nang nakita ni Wilma si Castor na nakangiti, pero hindi pa rin siya nauumay. She loves everything about him. Nakikita niya ang pagbabago nito simula noong may nangyari sa kanila. Naging sweet na at maalaga. Gusto ko naman ay... Napatigil si Wilma nang biglang huminto si Castro na seryosong nakatingin sa kanyang harapan. Napakulot naman siya at sinunod ang tingin nito. Halos lumuwa ang mata ni Wilma nang makita si Kashan na nasa harap nila. Parenteng nakatayo habang nakatingin sa kamay ni Castor na nasa baywang niya. Kakausapin niya sana ito, ngunit biglang tumalikod si Kashan at umalis. Hahabulin niya sana ito, ngunit pinigilan siya ni Castor. Hayaan mo muna siya. Kausapin mo na lamang siya bukas, dahil ako naman ang kakausap sa kanya kapag tapos na kayo. Sabi pa ni Castor. Sinunod naman niya ang sinabi nito. Kinabukasan ay pumasok siya sa trabaho. Pinili ni Wilma na huwag kausapin si Kashan sa umaga at sa hapon na lang para hindi masyadong awkward if ever man na mapapagalitan siya nito. 30 minutes before uwian ay hinarap niya muna si Kashan. Kashan, I'm sorry. Hindi ko naman ginusto ang nangyari. Pareho kaming lasing nung gabing yun, kaya hindi namin alam ang pinagagagawa namin. Yeah, I like your twin, pero hindi naman ako ganun kalandi para ipangalanda ka ng sarili ko sa kanya. Paliwanag pa niya, ngunit hindi siya nito pinansin. Bumuntong hininga siya. I'm sorry, pero hindi ko kayang turuan ang puso ko na mahalin ka. I did my very best, pero hindi pa rin talaga. Ang masaklap pa, dahil sa kakambal mo pa ako nahulog. Hindi ulit siya nito pinansin, kaya't huminga na lamang siya ng malalim.
Kashan, gusto kita. Pero bilang kaibigan lang. Hanggang doon lang, Kashan. Baka hindi talaga tayo ang para sa isa't isa at may nilaan ng Diyos para sa'yo na para sa'yo talaga. Yan ang huling sinabi ni Wilma bago siya lumabas ng opisina. Ayaw man niyang sabihin pero kailangan din ni Kashan na magising sa katotohanan. Gaya ng napag-usapan, kinausap nga ni Castor si Kashan kinabukasan. Bro. Tawag pa ni Castor kay Kashan nang maabutan niya ito sa kwarto nito na nakaupo sa kama habang nakatingin sa bintana. Hindi umimik si Kashan, kaya napabuntong hininga na lamang si Castor. I'm sorry. Sinubukan ko namang pigilan dahil alam kong mahal mo siya. Pero hindi ko kaya. Noong may nangyari sa amin, ay pareho kaming wala sa sarili. Kaya kung may sisisihin man dito, ako yun. Buti alam mo. Sarkastikong sagot nito. Umiwas naman ang tingin si Castor nang tignan siya ni Kasha ng masama habang ito ay papalapit sa kanya. Sorry. Sorry. Kung ikaw din kaya ang agawan ko ng ganun, alam mo, umalis ka na bago pa kita masuntok. Nang gagalaiting saad nito, hindi naman nagpatinag si Castor. Nanatili siya sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin kay Kashan na parang nagigilty. Kashan, maniwala. Ano ba? Sinabing umalis ka na. Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Galit na sigaw nito at takmang aambangan siya ng suntok. Ngunit napatigil si Kashan nang hindi man lang pumalag si Castor. Tila natauhan naman si Kashan. Dahan-dahan siyang napaatras at saka bumuga ng hangin. Tumalikod ito sa kanya. Alam ko naman na wala rin akong pag-asa sa kanya dahil nung una pa lang ayaw na niya sa akin. Sarili ko lang ang pinipilit ko sa kanya. Pasensya na kung nagalit ako. Hindi lang kasi ma-process ng utak ko ang nangyari. Kahit nakatalikod ito sa kanya, ay ramdam ni Kashan na gusto na nitong maiyak base sa tono nito. Noong pinakilala pa lang kita sa kanya, ramdam ko na may something. Sa tingin pa lang niya, alam ko na eh. Kaya ngayon, kahit masakit, bibitaw na ako. Ingatan mo siya. Tila may tumusok sa puso ni Castor nang marinig niya ang iyak ng kanyang kambal. Masakit din naman para sa kanya, pero hindi naman niya pwedeng pigilan na lang ang kanyang sarili. Kashan, alam ko na masakit para sa'yo, pero masakit din sa part ko na nasaktan kita. Pero kailangan nila ako. Mahal ko rin si Wilma. Amin pa niya. Lumingon si Kashan sa dalawa. Alam ko, kaya malaya na kayong dalawa. Baka nga tama ang sinabi ni Wilma. Baka may nilaan nga ang Diyos para sa akin na iba. Sabi pa nito at isang pilit ng ngiti ang pinakita. Nang makitang sincere lahat ng sinabi ni Kashan, ay nakahinga si Castor ng maluwag. Nawala ang tinik sa kanyang dibdib. Pagkatapos nilang mag-usap, ay nagpaalam na agad siya na pupuntahan pa raw niya si Wilma. Pagdating niya ay naabutan niya si Wilma na nakaupo sa sofa, habang tahimik na nanonood ng palabas. Ay, kamusta? Bungad agad ni Wilma. Ang tinutukoy nito ay ang napag-usapan nila ni Kashan. Okay lang. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Wilma. Ngumiti naman si Castor. Hindi na siya galit. In fact, binigyan niya na tayo ng basbas. Mabilis na napahawak si Wilma sa kanyang dibdib na para bang nakahinga ng maluwag. Wow! Thank you! Makakatulog na rin ako ng maayos. Chill. Hindi naman marunong magtanim ng galit si kuya. Natatawang sabi ni Castor, sabay gulo sa buhok ni Wilma. Napangiti naman si Wilma. Kahit papaano ay napanatag na ang kanyang loob. Pinaupo naman ni Wilma si Castor at nagkwentuhan sila sandali. Pwede ka bang huwag pumasok bukas?
Pag-iiba pa ng usapan ni Castor. Bakit? I want to introduce you to my family. Diretsyong sagot nito. Ngumiti naman si Wilma na parang hindi makapaniwala. Agad-agad? Paano kung hindi nila ako magustuhan? Kasi 'di ba nanligaw na sa akin si Kashan, pero ngayon ipapakilala mo ko. No, tatanggapin ka nila. Trust me. Nakangiting sabi nito. Oh, okay. Sige, hindi ako papasok bukas. Sagot pa ni Wilma. Gaya ng napag-usapan, hindi nga pumasok si Wilma. Sa umagay namili sila ng damit na susuotin. Nang tanghali naman ay inayusan na siya at minake-upan. Nang sumapit ang 6:00 ng gabi, ay pumunta na agad sila sa isang sikat na restaurant, kung saan palaging nagagather ang pamilya Hilayo para sa family dinner nila. Pag-apak pa lang ni Wilma sa sahig ng restaurant, ay pinagpapawisan na agad ang kanyang kamay. Nakaramdam na agad siya ng pressure. Hey, kalma lang. Natatawang sabi pa ni Castor. Tangik, paano ko kakalma kinakabahan na ako. Bakit ka naman kakabahan? Nandito naman ako. Dahil sa sinabi ni Castor, ay napatingin si Wilma sa kanya. Hindi maiwasan ni Wilma na mamula dahil sa sinabi nito. Kahit na, mama mo ang kikitain natin Sagot naman ni Wilma at iniwas ang tingin. Na magiging mama mo rin, kaya chill ka lang. Dahil sa sinabi nito, ay mas lalong namula si Wilma. Kahit papaano ay nawala ang kaba niya at napalitan ng kilig. Nang makarating sila sa private na table, kung saan nakaupo na ang magulang ni Castor kasama si Kashan, ay bumalik na naman ang kaba ni Wilma. Good evening po. Bati agad ni Wilma. Sunod namang bumati ay si Castor. Napatingin si Wilma sa magulang ni Castor. Si Kashan naman ay ngumiti sa kanya ng pilit. Good evening, Iya. You're here. Diba ikaw yung nililigawan ni Kashan? How come kasama mo si Castor? Takang tanong ng ina ni Castor. Hindi naman makaimik si Wilma, kung kaya si Kashan na ang sumagot. Hindi ko siya niligawan, ma. The truth is, they're in a relationship. At okay na okay lang po sa akin yun. Wala na rin naman po akong feelings for her. At mahal niya rin si Castor. Kaya sana, hindi ka hahadlang sa pagmamahala nilang dalawa. Pangunguna na agad ni Kashan. Ito naman, hindi naman ako hahadlang. Parang nagtatanong lang Anyway, maupo na kayo. Utos pa ng ina nila. Nakahinga ng maluwag si Wilma. Nang magtama ang tingin niya kay Kashan, ay agad niya itong hinitian. Sinuklian naman siya nito ng isang maliit na ngiti. Dahil nakahanda na ang pagkain sa hapag nila, ay pinangunahan naman ng ama nito ang pagdarasal. Matapos magdasal ay kumain sila kaagad. Nga pala, Iya, buti sinagot mo rin tong si Castor. Alam mo ba, ikaw ang kauna-unahang babae na naging girlfriend niya. Nako, kung papaluhain ka pa niyan, sapakin mo na lang para matauhan. Pambabasag pa ng ama ni Kashan at Castor sa katahimikan. Napatawa naman si Wilma sa sinabi nito. Sasagot na sana siya nang inunahan naman ito ni Castor. Naku, Dad, walang hiwalayan na mangyayari. Buntis si Wilma at magpapakasal na kami. Sagot pa ni Castor. Napaawang naman ang bibig ni Wilma dahil sa kanyang narinig. Hindi kasi nila napag-usapan ng tungkol sa kasal. Ano? Talaga? Kailan ba ang kasal? Singit ng ina nila. Walang fix na date. Kailangan ko pa kasing mag-propose. Hirit pa ni Castor. Pagkatapos ay tumingin kay Wilma. Napatakip naman si Wilma sa kanyang bibig nang tumayo si Castor at lumuhod sa harap niya habang hawak-hawak ang box ng singsing. Wilma, mahal kita. Alam kong nabigla ka dahil bago pa lang tayo nagkakilala. Pero trust me, mahal kita sobra. Kaya sana, hayaan mo kung pakasalan ka. Huminga ng malalim si Castor. Wilma, please marry me.
Napapaos pa na saad nito. Hindi naman makapaniwala si Wilma. Parang ilang buwan lang noong pinangarap niya na maging boyfriend si Castor. Pero ngayon, siya na ang pinapangarap. Tumili naman ang ina ni Castor. Ang ama nito ay nakangiti lang. Umayos ng upo si Wilma at tumingin kay Cassian. Ngumiti naman si Cassian sa kanya at tumango na para bang nagsasabi na sagutin na niya ang proposal ni Castor. Tinignan ni Wilma si Castor at saka ngumiti. Mahal din kita eh. Kaya yes, papakasalan kita. Magpapakasal tayo. Napapalakpak naman ang mga ito. Nanginginig pa ang kamay ni Wilma habang pinapasok ni Castor sa kanyang kamay ang singsing. I love you, Miss Newes. Napapaos na bulong ni Castor habang pinagdikit ang tungki ng ilong nila. I love you, Mr. Castor Hilayo. Nakangiting sabi naman ni Wilma. Unti-unti namang nilapit ni Castor ang kanyang mukha kay Wilma. Ngunit bago pa sila maghalikan, ay peke naman na umubo si Cassian. Nandito pa kami. Hinay-hinay naman kayo. Ano bang pinunta nyo rito? Family dinner or honeymoon? Pabirong saad pa nito. Napatawa naman ang lahat dahil sa sinabi ni Cassian. Si Wilma naman ay napangiti. Masaya siyang makita si Cassian na okay lamang ito. Tinapos muna nila ang pagkain bago nagtsikahan. Nag-usap din sila sa lugar at date kung kailan magpapakasal. Open naman si Cassian sa ganoong topic, kaya nakikisabay din ito. Napagtanto ni Wilma na pagdating sa pag-ibig, hindi mo kailangan magmakaawa na mahalin ka. Dahil ang pagmamahal, kusang binibigay iyan. Naging sila man sa maling paraan. At least, natagpuan nila ang isa't isa sa tamang oras. Makalipas ang ilang taon, kasal na sila ni Castor at may isa na ring anak. Some people can walk away from you. Let them walk. Do not try to talk another person into staying with you, loving you, calling you, caring about you, coming to see you, staying attached to you. Your destiny is never tied to anybody. From TD Jakes Reed. Shoutout nga pala sa ating mga avid listeners. A.G. Friday Marie, Fe Oxiano de la Cruz, from Caloocan, Bonifacio Street, San Jose City, Nueva Ecija. Emeline Abelia, from San Fernando City, La Union. Jeneline Fernandez, from Oman. Inday Niles de Quito, from Hong Kong. And Sharon de Asis from Singapore. Maraming salamat po and God bless.